Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News tungkol ito sa babala o panawagan ng NBI Director o ICNBI Director kay Saldico at yung accused, so yung 17 others na naisyuhan ng warrant of arrest. Okay, ito. We urge Saldico and his co-accused to turn themselves in without delay. Surrender ka na, napapalibutan kita. Nag-iisa, nakapalibot. Oh. A warrant is not a storm you wait out. It is a responsibility you confront. Surrender now! Oh, parang scene, no? Di ba? Sa pelikula, may megaphone. Surrender ka na, napapalibutan kita. Surrender now while dignity is still a choice. Is there dignity dito sa... To me, ito, opinion ko lang ito. Wala na yung dignity yan sa kalagayan ni Saldico. It's more of a survival. Dignity sa inyong muka. Surrender now while dignity is still a choice and not a consequence. Hiding will not change the evidence, the charges, or the reach of the law. Ang galing, no? The NBI stands ready to take them into custody safely and lawfully, but we remind them, courage is shown not by escape, but by facing justice head on. Justice head on, ha? Oh. So bago ako magbigay ng comment dito kay Saldico, and then maalala ko tuloy si DJ Bantag. 3 years na siyang nagtatago. Anong sabi ng DOJ Secretary noon? Ganito rin may feelers kami. Magso-surrender siya. After many months, wala man nag-surrender. Tapos later on, sabi na alam na namin kung saan siya nagtatago. Alam namin sino bang nagsabi? Yung spokesperson nila, Clavano. Alam namin kung nasaan siya. Kaya lang, medyo nag-iingat lang kay marami siyang madugo kung something like that. Oh. Ayun, dalawa pa lang siguro general, nauna si DJ Bantag, pangalawa si General Domingo. Inakusahan din tungkol sa pagkasangkot sa pinagbabawal na pulburo. So, hustisya, sabi daw, hustisya. DJ Bantag, before pa na nag-issue ang warrant of arrest, sabi niya, hindi ako, I will not turn in myself, I will not surrender, sinabi niya. Wala kong hustisyang makukuha. So, depende kasi yan yung justice, perception. Kung masense ng tao nga there is justice, maybe he will turn in himself. But kung ang perception ng tao na isyon ng warrant of arrest, wala siyang makukuha ang hustisya, kaya ito, kalagayan ni DJ Bantag, dahil walang hustisya, nakikita nila, si General Domingo walang hustisya, kaya nagtatago. So, yan ang challenge. Bakit hindi nila mahuli-huli hanggang ngayon si General Bantag at General Domingo? Nasaan sila? I don't know. Although, few months ago, July, may nakausap akong taga Cordillera. Nung nakita niya, naka-t-shirt kasi ako ng DG Bantag. Yung sa International Warriors, Igorot International, parang gano'n. T-shirt ko, binigyan nila. Lumapit siya, nagpakilala, taga Cordillera. Kaibigan ka pala ni General Bantag, sir. Oh, ito, binigay niya sa akin. Very proud ako, sinuot ko yung t-shirt niya. Tinanong ko, nasaan si DJ Bantag? Tumawa siya. Nandyan lang, sir. Papasyal-pasyal lang. Pwede yun ba'y papasyal-pasyal? Gumagala. Dumadaan sa mga checkpoint. So, hindi nihuli? Hindi naman, sir. Tumawa ko. Talaga, oo. Kaway-kaway lang pagdaan niya sa mga checkpoint. I don't know how true, Kaya natawa ako sa sinabi ng taga Cordillera. So, dito tayo ngayon.
Ano sa tingin nyo? Magsosurrender si Saldico? To me, sa kalagayan ni Saldico, he will never surrender. So, hamon niya ngayon, come and get me. Hide and seek na ngayon ng ano. Even yung mga ibang co-accused, yung mga engineers, contractors, na foresight na nila. Kasi ito, pag may warrant of arrest, kung bailable, pwede surrender kasi makapagpiyansa ka eh. Kailang itong kaso mabibigat sa mga alam na non-bailable yung ikakaso, talagang noon pa yan, nagtago na. Kaya ito na ngayon ang challenge sa administrasyong ito. Of the 17 or 18, I don't know, pang 18 siguro si Saldico. Of the 18 na naisyuhan ng warrant of arrest, ilan kaya ang voluntary na mag-surrender at ilan yung magtatago na kaya nilang huliin at dalhin sa presohan. Diyan ngayon masusukat ang galing ng law enforcement units or offices natin. So, to me, magandang pakinggan itong panawagan ng NBI Director. Kaya lang, it remains to be seen kung papakinggan ba ni Saldico. Hindi, basa tayo. Henry Barra. Warrant of arrest are supposed to be served to Saldico's ultimate superiors. Ismael Loyola, then why not invite Martin first since Martin is in the country? You should invite him first and question him. Flores yan, kumusta si Martin? Ba't puro Saldico lang? Yeah, ito yung naano ko. Okay lang. Dapat makulong si Saldico dahil isa siya sa mga nagnakaw. Kaya lang, ang taong bayan perception, hindi si Saldico lang. Marami pang nasa taas niya na dapat ninyong kasuhan at ikulong. Yan ngayon ang challenge sa administrasyong ito. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article na publish sa Inquirer.net, ano? Pag-aamin ito ni Senator Ping Lacson na may lumapit sa kanya mga grupo na nagbabalak mag-establish ng civil military junta. Mga grupo na ayaw na sa leadership ng Pangulo, kailang ayaw din nila kay BP Sara. Kaya ang kanilang iniisip is patalsikin ang mga presidente, vice-presidente at ang papalit ay junta, civil military junta, at isa si Lacson ang inofera na maging member ng civil military junta. Wala na talaga, medyo delikado na. Nanganganib na talaga ang kalagayan ng ating bansa. Ito. Basahin ko Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson on Sunday revealed that he was offered to be a part of a civil military junta. Ito, sabi niya, there were those inciting and wanting a civil military junta. Some retired military officers have reached out to me. I won't mention names. I was ignoring them. Some even offered that I be part of the junta, of the council. But I did not entertain them, he said in an interview with Radio DZBB. Sabi pa niya, there are so many people with active imaginations. During times of crisis like this, we cannot blame them for thinking up extra legal and unconstitutional ways, perhaps in their passion to change the system because they saw how systemic corruption has become. That's where they are coming from. Okay, ito, sa opinion ko, babasa ko, itong mga tumatawag o lumapit kay Senator Lacson, I believe mga close niya ito. Kaibigan niya na may tiwala sa kanya. At ito naman, Senator Lacson, may tiwala rin, may respeto siya sa mga ito.
Kaya ayaw niyang panganlan. Kasi medyo seryosong usapan ito, yung mag-iisip ka ng ganyan, mag-establish ng civil military junta. That is, I don't know kung mahulog ba yan na sedition dahil ayaw mo na sa gobyerno eh. Ayaw mo na sa administrasyon, tapos ayaw mo namang sundin ang constitutional provisions ng succession. Kung alis ang presidente, vice-presidente ang papalit. Kung ayaw nyo sa dalawa, dapat ang Senate President ang papalit. Kung ayaw pa rin sa tatlo, di House Speaker ang papalit. Yun man lang nakalagay sa Constitution. Bakit magpro-propose pa ng civil military junta? Diba? Nakakabahala na ito. Ano pa? Lacson also rejected proposals such as the so-called Transition Council and a supposed military back reset, saying they are all unconstitutional. Ito naman, iba naman ito sa civil military junta ito. Mga military makikialam, patalsikin sa pwesto ang presidente at vice-presidente, at ang papalit, yung proposal nila is si Mr. Ramon Ang. So this is another angulo sa ano. So mabuti nagsalita na si Mr. Ramon Ang, sabi niya, wala, ayoko niyan. Hindi ako parte niyan. Ayoko ng politiko. May nabasa akong post kanina na sabi niya si super bilyonaryo ang nasa likod ng lahat ng may ito. So, ang dami ng naratibo. Sabi niya, dream on, sabi ni Lacson. He said, when asked to comment on those making such proposals. He also said that public outrage over corruption behind anomalous flood control projects must continue, but not at the expense of the 1987 Constitution. I agree. Ibuhos natin ang galit sa korupsyon na ito. Kailang huwag tayong gagawa ng bagay-bagay na wala sa konstitusyon. Yang mga civil military junta na yan, mga military reset, mga ano-ano, kalukuhan yan. May mga nagsasabi pa na dapat resign all. Presidente and vice-presidente. Ito kasi divided ang ano eh. Ayaw na nila sa talamak na korupsyon ng administrasyon ito. Kailan? Ayaw nila nga si BP Sara ang papalit dahil, yun na, I don't know, siguro takot sila kay BP Sara. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Senator Rodante Marcoleta 1 hour ago. Ito, tila baga, ako, opinion ko lang ito parang nasupalpal, nabulaga, napahiya si Senator Lacson sa pangyayaring ito. Okay, ito. Bagamat may paglilihis at character assassination na ginawa laban kay Orly Gutesa, ang kanyang sinumpaang salaysay pa rin ang naging matibay na basihan ng ICI at DPWH para sa kanilang rekomendasyon sa ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at bribery sina ex-Speaker Martin Romualdez at Saldico kaugnay ng manumalyang flood control projects. So ito, mayroong news, I don't know kung kaninong news outlet ito. News, sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa, naging basihan ng ICI at DPWH sa rekomendasyong kasuhan si ex-Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ayan. So ano ngayon? Ay nako, ano kayang reaction ni Senator Lacson dito Kasi talagang wala siyang kabilib-bilib kay Gutesa As in, doon ako
paulit-ulit ko sinasabi ito noon na napakataas ang pagtingin ko, respeto ko, paggalang ko kay Senator Lacson dahil bilang isang PMAer, talagang he embodies yung courage, loyalty, and integrity bilang isang PMAer. Believe ako nung chief PNP siya, maganda yung mga reformang isinagawa niya. Believe ako yung kanyang prinsipyo nung people power to, nung nagkakagulo na, mga tao ayaw na nila kay Erap Estrada, ayun, nag-unite siya, as PNP chief, sumama siya sa grupo ni then AAP Chief Staff General Angelo Reyes, nag-withdraw ng support kay Estrada kahit siya in-appoint ni Estrada at PNP chief. Kaya walang gulo. And then as senator, ang ganda yung track record niya para sa akin, yung kanyang pork barrel hindi siya tumatanggap, nagsisiwalat talaga. Bago siya umupo itong 20th Congress, nagre-research na siya yung mga corruption, and nang dahil sa kanyang mga nakaambang pasabo, sabi ni former NEDA Secretary Winnie Monsod, kaya naalarma si PBBM, napilitan siya na magsabi, mahiya naman kayo. Kasi sinasabi ni Karen Davila na ang Pangulo daw ang nagsiwalat sa lahat. Hindi, sabi ni Secretary Monsod, it was Ping Lacson, yung kanyang mga expose. Kaya napilitan na lang ang Pangulo na mahiya naman kayo sona. Oh. So yun, ang ganda ng kanyang simula. Kahit nung nag-take over siya na Blue Ribbon Committee Chairman from Marcoleta, okay pa rin. Ang sipag. Twice a week siya tinutumbok niya talaga ang mastermind. Kaya lang nung lumabas si Orly Gutesa, wala na. Sabi niya, hindi man sila nagpaalam sa akin. Tapos, kini-question niya na yung kung ano-ano dyan, credibility, pinapaimbestigahan, background check ko no. Tapos, yung CCTV camera sa Senado, tinitignan niya paano pumasok si Gutesa sa office. Naiba na eh. Tapos, biglang nag-resign. Tapos, balik na naman, laban bawi. O ito, yung inaayawan nila na Gutesa. Yan na ngayon ang ginamit na basihan para sampahan ng kaso si Martin Romualdez. So ano ngayon? Hello? Ano kaya ang reaksyon nila? So lumalabas na nabindicate si Senator Marcoleta at Orly Gutesa kasi sinisira nila talaga as in. Grabing paninira nila yung mga mastermind, I don't know sino yan. Sinisira nila Gutesa, Defensor, Marcoleta. At least vindicated. At least nasampahan na ng kaso. Okay, magbasa tayo sa mga comments. John Lizada Jr. Si Saldico may warrant of arrest na, samantalang si Martin Romualdez wala pa. Pare-pareho silang binanggit ni Gutesa at iba pang mga involved sa ghost projects na inimbestigahan ng Blue Ribbon. Pati nga si BBM sabit. Puro botete ang inilabas na may warrant of arrest na. Ano pa? Zara Jen Cañedo. Go Senator Marcoleta, big respect sa iyo. Noon pa ipinaglaban mo na ang taong bayan. Benji Kanama, matibay na ebidensya ipinaglaban mo Senator Marcoleta para sa mamayang Pilipino.